Mayong buntag sa tanan, no? Well, nindot kayo nga pagatun-an ang eternal state, no? Ning kinabuhi dito sa eternidad. Probably next Sunday atong pagatun-an kini. Ato sang pagatun-an ang categories of grace. Atong tagsa-tagsaon ko ni siya. Kay akong nakita kasagaran sa mga tao manggod nagagamit sa word nga grasya apan wala masabti og unsa gyud ang grasya, no? Subo sa atong i-series kining categories of grace. Adunay 8 ka grasya nga gihisgutan sa Biblia ug atong tun-an kini karon. And then this coming Sunday atong ipadayon ang eschatology nga naghisgot may tungod sa the New Jerusalem, the new heaven, the new earth, and the eternal state. Kay sa pagsugod, magabasa ako diri sa Hebrews 4:12 nga nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebrews 4:12 magaampo ta akong hangyon ang tanan sa pagtindog. Amahan namo nga Dios, salamat na usab niining bag-o nga opportunity nga imong gihatag ani kanamo. Diin kami makasalo na usab sa imong pulong, among pagatun-an, among pagasusihon, pagatukion kini ug unsa kini ka importante sa among kinabuhi, nga unsa nga may kagamitan kini sa adlaw-adlaw namo nga pagkinabuhi nini nga kalibutan. Diin ang among kalibutan puno sa pagkadautan. Diin ang mga butang nga espirituhanon gustos kaaway nga i-distort kini o nga litagon ang iyang mga kanakan aron dili makabuhat sa insaktong pagbuhat alang sa imong kabubuton. Father God, we pray that the Holy Spirit will illumine our mind, magatudlo kanamo sa yanong nga paagi nga among masabtan ang imong pulong. Bisan man ining among pagatun-an karon ang doktrina sa grasya. Salamat nga ikaw mahimaya sa among mga kinabuhi o kini akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat. Pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoo ug manluluwas. Amen. Mga lingkod ang tanan. Kay categories of grace. Adunay 8 ka kategorya ang grasya sa Biblia ug importante kayo nga masabtan nato kini siya. Ingon nga kini usab usa ka hagit o sugo nganhi kanato, no? Nga gikinahanglan atong masabtan gyud ang grasya. Sa categories of grace adunay 8. Number 1 is common grace. Number 2 is efficacious grace. Number 3 is saving grace. Number 4 is living in grace. So number 5 is logistical grace. Kining logistical grace na divide pud ni sa duha, no? Logistical grace material, and then logistical grace spiritual. And then number 6 is greater grace. Number 7 is dying grace. And then number 8 is surpassing grace. Now, 8 kini siya kabuok, no? O mao kining giingon ni Apostol Pablo sa 2 Peter 3:18, but grow in grace.
Ngano kaha nga ginatudloan man kita nga dapat magatubo kita sa grasya. Ngano man nga strong man kay si Apostol Pablo, sa Apostol Pedro nga nagasulti nga grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now hinumduman nato nga mao kini ang kabubuton sa Dios. It is the will of God that we will grow in grace. Atong nakita din sa 2 Peter 3:18, but grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Adunay duha ka importanteng butang dinhi nga iyang gisulti. Ang una, but grow in the grace, no? And in the knowledge, number 2, of our Lord and Savior Jesus Christ. Well, first, atong pagatunan sa ang grace, and then later we will study about the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Why we really need to know who Jesus Christ is, no? Nganong importante pod nga masabtan gyud nato si Jesus Christ. Dili mo lalom ang imong pagtuog, pagpangalagad sa Dios not until masabtan nimo kung kinsa si Kristo Jesus sa imong kinabuhi. O ana gid kagamay. Wala na. So direto nakita, no? Grace means divine provision, favor or benevolence. Now, nganong gitawag siya grace? Sa dihang makadawat ikaw sa usa ka butang, usay moingon ikaw, no? Mapadako ba dajet? Gamay ka diri, no? Sa dihang makadawat ikaw sa usa ka butang, usay moingon ikaw nga grasya sa Dios, no? But I do not know kung klaro sa imong panguna-una sa dihang moingon ikaw nga grasya sa Dios. Brad, gipanalanginan lagi ka. Moingon ka, grasya ni sa Dios, no? Well, muna kasagaran nga response, no, sa mga tao, grasya ni sa Dios. Well, nindot paminaw, no, nga mutubag og grasya sa Dios. But not until ang usa ka magtutuo makasabot gyud siya sa grasya nga ma-appreciate niya ang tinuod nga grasya nga moingon siya grasya ni sa Dios. Daghang mga Kristohanon gitry na ko og pangutana niini, no? In fact, adunay tulo na akong gipangutana, no? And then yes, tama man ang ilang answer, dili man mali, no? Insakto man ang ilang answer, pero kung imong tan-awon nag-ikot-ikot ug dili modulot diretso sa panguna-una sa tao. O karon sa inyo hanap og kumangutana, abot kinsa sa inyo hay motubag, no? Unsa man yun ang gitawag nato grasya. Nganong gitawag siya grasya? No? Yeah, God's provision, no? Hatag sa Dios. Ang mga tao sa kalibutan wala kay masabti nila ni, no? Nga ang grasya day hatag sa Dios. Pag magiskot ganitag hatag sa Dios, walay ato nining tanan. Walay ato . Grasya sa Dios ni, hatag sa Dios ni. Nakabaton tag balay, nakabaton tag panginabuhi, nakabaton tag trabaho, nakabaton tag mga properties, kining tanan hatag ni siya sa Dios. The more magpasalamat ka sa Dios, the more masabtan nimo ang grasya sa Dios. Now, grace means divine provision, favor, or benevolence. In the Bible, there are 8 categories of grace. 8. Number 1 is common grace. Common grace talks about divine provision for the human race. Nganong gitawag siya common grace, no? Common grace siya in the sense nga ang tanan gyud makabenepisyo. Pananglitan sa adlaw. Ang adlaw walay usa nga dili makabenepisyo sa adlaw. Bisan man ang makasasala,
o bisan man ang matarong. Ang adlaw gihatag sa Dios para sa tanan. Busa gitawag siya common grace. Another example, atong nakita din ha, ang hangin. Ang hangin, wala niya gi-segregate ang hangin nga dito lang mangadto sa mga magtotoo, kundi bisan man sa mga dili magtotoo, adunay mga hangin nga mahanggab nila dito. O kitang tanan, makaginhawa ta. Tungod kay ang Diyos nagaprovide sa hangin alang sa tanan. Gitawag siya common grace. Now, modto ta sa pagkaon. Wala ba ta mahibulong din sa kadagatan nga nagsigilag panganak ang mga isda? Bisag pila ka tons nga isda ang madakpan kada adlaw. By tons ang isda nga madakpan kada adlaw. Klase-klase, bariles, tangigi, isda sa bato, o mga gitawag na itong mga guso. Pero nagsigi na sila panganak o nagsigi na sila tubo diha sa kadagatan. O kinsa ang nagkaon niya na? Kitang tanan. That's common grace. Gihatag sa Diyos na. Ang tao, igo na lang nangita o nagapamunit o nagadakop sa mga isda sa kadagatan. Hatag na siya sa Diyos. Kung mahitabo nga mga matay ang tanang isda, kung saan mahitabo sa tao, ang isda mo ay pinaka-major nga pagkaon sa tao. Ang ban, mahadlok naman sa baboy. Kaya taba ra kayo. Ang uban sa manok, sa baka. Pero kasagaran yun, isda o gulay. Bisan mga gulay, no? Kining mga gulay, kining tanan, ang Diyos gihapon ang nagapatubo nining tanan. Busa kung atong tanahon, bisan sa common grace gani, atong masabtan din ha nga gihatag ang tanan sa Dios alang kanato. Now, usahay ang kaluwasan maapil ini, but nate usa ka kategory nga kuan lang gyud no. Nakapuntarya lang gyud sa kaluwasan. Pero atong nakita ang kaluwasan is also mahimo siyang part sa common grace. Kay bisan kinsa nga mutuo kang Kristo Jesus makadawat sa kaluwasan. So, pwede siyang maapil sa common grace, pero aduna siya isa ka lain nga kategorya nga focus lang gyud sa kaluwasan, no. So kung maghisgot kita common grace tanang mga butang nga atong naangkon sa kalibutan, gitawag ka na siya hatag sa Dios. Wa tay maangkon sa atong kaugalingon, no. Usay ang tao baya, no, mogawas ang iyang garbo nga siya gyud ang pinakadato sa kalibutan. Now, hinumduman na to nga bisan pag ikaw ang pinakadato nga tao sa tibuok kalibutan, o bisan sa Pilipinas na lang, no, ikaw na lang pinakadato nga tao sa Pilipinas o sa Davao City ba ka, kung dili nimo masabtan ang grasya sa Dios, pagkawala nimo sa kalibutan, murag wala lang ang tanan. Pero kung masabtan nimo ang grasya sa Dios, naatanan ang appreciation nimo dito, ang imuhang gitawag pagpasalamat pagka mapasalamaton. Grateful ka sa tanang mga butang imong dawat sa Ginoo. Ug sa dihang buhian na nimo ang tanang mga butang sa kalibutan, sa dihang mupadulong na tas kamatayon, para sa imuha grateful ka sa tanang mga butang imong naangkon sa kalibutan. Kini tungod kay nasabtan nimo ang grasya sa Dios. So hinumduman na to ha, unsa gani ang grasya? Ang grasya hatag sa Dios. Hatag ha. So walay ato nining tanan, no. Igo na lang tang namunit og unsa ang gihatag sa Dios nganhi kanato. Kaya usay ang tao mo extra effort man gud, no. Mangusog siya pag-ayo kay iyang panghuna-huna. Yes, adunay mga panahon nga pagpangita nato sa atong mga panginahanglanon, mo exert gyud tag effort, no. Mangusog gyud ta, no. Pero naa na siya sa kalibutan, no? Gihatag na siya sa Dios. Now, ikaduha is efficacious grace. Nganong gitawag kini siya efficacious grace? Efficacious grace talks about salvation that will effect at the moment we put our faith to our Lord and Savior Jesus Christ, no? So,
Ang kaluwasan hatag sa Dios. Apan mahimo siya nga epektibo lamang sa dihang ang usa ka tawo mutuo kang Kristo Jesus nga iyang Ginoo ug manluluwas. Sumo ka nang giingon sa Juan 3:16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan sa pag-agi nga gihatag niya iyang bugtong anak, aron bisan kinsa nga mutuo kaniya dili na mamatay kundi dili makabaton hinuon og kaluwasan. So, ang effectivity sa gitawag kaluwasan didto mahitabo sa dihang ang usa ka tawo mutuo kang Kristo Jesus. O bisan man sa Episodio 8 ug 9, kay pinaagi sa grasya na luwas kamo tungod sa inyong pagtuo o kana hatag sa Dios, gasa sa Dios. Dili pinagi sa inyong kahimuan aron walay usa nga magapasigarbo. O bisan man sa Acts 16:31, tumuo kamo kang Ginoong Hesus ug maluwas kamo, lakip ang inyong panimalay. So, gitawag siyang epikisios tungod kay mag-epekto lang ang kaluwasan kasi ang Dios naghatag niya sa kaluwasan. Apan ang kaluwasan mo epekto sa usa ka tawo nga mutuo kang Kristo Jesus nga iyang Ginoo ug manluluwas. Hangtod ang usa ka tawo dili mutuo kang Kristo Jesus nga iyang Ginoo ug manluluwas, ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios dili maangkon niya. So maangkon lang niya ang kaluwasan sa takna nga mutuo siya. Mudawat siya kang Kristo Jesus nga iyang Ginoo ug manluluwas. So munang gitawag efficacious grace. Ang sunod is saving grace. Mo no? Saving grace is God's provision of salvation for the human race by sending His Son Jesus Christ to die on the cross to pay the penalty for our sins. Mo ning gitawag natog saving grace. Gitawag siya saving grace tungod kay gihatag siya sa Dios nga Amahan. Balik ra gihapon ta sa John 3:16, no? Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Now remember, nay usa ka Dios, no? Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, kinsa nga Dios? Dios nga Amahan. Nga tungod niya na gipadala niya ang iyang bugtong anak. So adunay ikaduha, bugtong anak. Og nahibulutang ang bugtong anak Dios pod, ug mao kana si Jesus Christ. Aron bisan kinsa nga mutuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton hinuon og kinabuhing dayon. So gitawag siya saving grace. Ug wala gyud laing makaluwas nato sa kalibutan. Dili ang religion, dili ang imong pagkamatarong, dili ang imong pagsunod sa mga balaod, pagsunod sa mga seremonyas, og dili tong bayaran nimo kay dato ka, no? Wala gyud pa maagi nga diin lain nga makapaluwas sa tao. Kundili ang makapaluwas sa tao katulang yung gihatag sa Dios nga mao si Kristo Jesus nga gikinahanglan tuuhan sa tao. Busa gitawag siya saving grace. Wala na laing saving grace. No, wala na laing saving grace. Ang makaluwas mao lang gyud ang gihatag sa Dios nga mao si Kristo Jesus. So adunay daghang mga tawo nga naghuna-huna sila nga ang ilang pagmatarong, ang ilang pagbuhat og maayo, o ang ilang pagkarelihiyoso, o ang ilang relihiyon, mo ilang gituuhan nga makaluwas nila. Now, hinumduman nato, delikado kana, no? Tungod kay dili tungod sa relihiyon, dili tungod sa imong pagkarelihiyoso, dili sa imong pagmatarong, o dili tungod sa imong pagsunod sa mga balaod, aron nga ikaw maluwas. Walay laing ngalan nga gihatag sa kalibutan din ang tao maluwas kundi pinagi sa pangalan ni Kristo Jesus lamang. Acts 16 ato makita kana Acts 4:12, no? So wala na laing ngalan. So nagpasabot kung walay laing ngalan, si Jesus Christ lang yun. Mo ang saving grace. Mo lang yun siya ang makaluwas. Now nita sa ikaupat, living in grace. Now kini mo ni ang pinakanindot, no? Living in grace is Christian service empowered by the Holy Spirit through obedience to His guidance. Morning ato karon kasi naaman ta sa phase 2. Nabuhi. Gitawag na to og kasi na-divide siya sa tulo ka phases ang
ang atong kinabuhi, no? After nga naluwas ta, morning salvation, no? Morning salvation. After salvation, ato nakita, pagkaluwas na to, pasok ta diri sa number 2 nga maong gitawag Christian way of life. So, naluwas na ka diri. Pagkaluwas nimo diri, pasok na ang gitawag na to Kristohanong pagpangalagad. Now, diri sa Kristohanong pagpangalagad, ang iyang gisgutan dinhi, muning nagkinabuhi sa grasya. We are not under the law. We are under grace. Ug sa atong pagpangalagad, mabitaw nang kamo, di ba, freedoman mo? Gawas nonon mo? Di ba, ang matag usa kaninyo, nara sa inyo haog, mo-absent sa ko karon sa simbahan. Pwede. Because we are under grace. You are not under the law. Wala ta nagtukod og simbahan din nga parang di na ka makasulod, sirad-an diha. No, wala. Dili na. No? Ang atong simbahan is, abri na siya. Kung musimba ka, kasulod ka. Kung dili ka musimba, okay ra pod. Nganuman, grasya ta. Freedom ta. Pero, hinumduman na to, nga diri sa Christian way of life, ang imuhang responsibility is between you and the Lord. Between you and the Lord. Sa to pa, aduna ikay responsibility nga to sa Dios. Isip prisod. So if you are not in a right place at a right time, so adunay problema. Kung di wala ka sa usay, mo yung patano, right ang imong thinking, then right ang imong action, and then right ang imong decision, and then naka sa right place, naka sa right time. So, ana ka. Kasi Christian way of life na siya. Pwede ka nga nasa gitawag na to right place in a right time. So, pwede po nga naka sa right place, insaktong dapiton ta, pero wrong ang action. Pwede, no? O wrong ang imong thinking, wrong ang imong attitude, pwede, no? Naigo na unta ka, nanunta ka sa insaktong dapit, nanaka sa insaktong panahon. Pero pwede nga napildi ka sa imong Christian way of life sa imong thinking o sa imong action. So, Christian way of life, kini, mo na, importante ni, phase 2. So, muning gingon siya, living in grace is Christian service empowered by the Holy Spirit through obedience to His guidance. Sumatag karon og unya na ang balang espiritu nagtrabaho sa kinabuhi nato. Nagagiya siya, nagatudlo siya, og ang matag usa ka nato kasi naman tay frame of reference, natay memory center, natay categorical doctrine. Kasi ingunanin mo gud ang atong ulo. So na dinhi ang gitawag nato mga doktrina nga nagsulod sa toang right lobe of the mentality. Na dinhi ang gitawag nato frame of reference. Na diri ang memory center, categorical doctrine, na diri ang vocabulary, na diri ang conscience, na diri ang momentum, di na diri ang wisdom. Sunatanan kapuyo diri. Nasa imong right lobe of the mentality. Kung nagatuon ka sa pulong sa Dios, diri nag-store ang pulong sa Dios nga imong nadunggan diri, gitudlo sa balang espiritu ug sa dihang imong gituuhan siya diri sa right lobe ug gitawag siya og epinosis, full knowledge. Kasi kung diri lang sa spikas, gitawag siya og gnosis, knowledge lang diri. Pero sa dihang ni-transfer siya diri, gitawag siya full knowledge. Both sa both, knowledge with faith. Ang imuhang nasabtan, imong gituuhan. Ang simple nga illustration din ha,
Kana nag-eskwela ta sa eskwelahan bitaw. Nganong perti gyud natong biliban niya na nga ang 1 plus 1 equals 2. Bilib man gyud kita niya na, no? Mituo man kita niya na. So nasiya sa ato ang frame of reference or memory center. We really believe that 1 plus 1 equals 2. No? O bisan man gani sa science, nagtuo kita nga na gravitation excuse me, gravitational force. O ang tanan mga object nga gikan sa taas munaog yod sa ubos. Bisan kini akong iitsan niyo. Pag itsa na mo balik kina sa ilalom. Tungod kay nagtuota nga gravitational force. Og mituota niya na. Di ba? Kining atong pagkatao nagtuota ambot kung nasabtan ninyo ni kining gitawag 23 chromosomes, no? Na adunay 23 chromosomes ang lalaki ug ang babae. So ato nakita din na ning tuota niya na. Hangin nganong mituota nga adunay hangin, di ba ginato makita? Pero according to science, naay hangin og mituo kita. So diri ni sila gapuyo tanan sa frame of reference. The same principles sa gitawag na to Word of God. Mao ni ang Word of God, ha? And then mo ni pastor teacher. Sa diyang nagatudlo siya sa pulong sa Dios, wala gyud siya laing padulngan mao ang gitawag nos. Na may G din o nos. And then ato nakita, ang nos means mind. Huna-huna, no? And then, tungod sa trabaho sa balang espiritu, tungod kay gitawag kini siya empowered by the Holy Spirit, ang imong nadunggan nga pulong sa Dios, kung ikaw positibo sa pulong sa Dios, makakaton gid ka. Wala ni siya naga-determine og unsa kataas ang IQ sa usa ka tawo. Kundi ang basihanan nini is unsa lang positive mental attitude. Positive thinking. So kung positibo ka, ang pulong sa Dios nga gitudlo, pareha karon ang atong gitunan unsa man? Categories of grace. Atong gitunan nga ang grasya is hatag sa Dios. So ayaw na mo pag usay magunahuna ba kita kanang tungod gyud din ako ba nga nayon ani ni nakaangkon ko niini na just remember nga there is God above, no? Nga naghatag sa grasya. So karon sa dang nasabtan nimo ang grasya, dire gitrabaho sa balang espiritu, gi-illumine niya, gipasabot niya, mo nang gitawag siya og pneumatikos. Ang pulong pneumatikos trabaho kasi sa kwan. Pneumatikos, no? From the word pneuma means the Holy Spirit, no? So, nagtrabaho ang balang espiritu busa nasabtan nimo ang pulong sa Dios. Clear sa imo ang pulong sa Dios. Sa diyang nasabtan na nimo ang grace nga hatag di ay ning grasya. Pag maghiskot di ay grasya, hatag di ay na. Kung hatagan ko niyo usa ka butang, may ko grasya sa Dios, hatag sa Dios. Niabot sa kuwa nga wala ko gibayri ug wala ko gitrabahoan. Sa dihang akong gituuhan ang grasya, mi-transfer siya diri sa right lobe ug diri siya mipuyo either na sa frame of reference or memory center, categorical doctrine or vocabulary. Pwede silang nada. Halimbawa, vocabulary, grace. O na diri. Categorical doctrine. Unsa may categorical doctrine? Categories of grace. Memory center, na siya sa imuhang sentro sa paghinumdom or a frame of reference. Nasa din ha. And then, anytime, pwede siyang mugawas dito sa wisdom. Sa imong kaalam. Halimbawa, na kinadawat na iniabot sa imuhang 1 million pesos. Ako na gini. 1 million God, no? Now, mabagsak pa din na sa gitawag prosperity test, no?
makadawat ka na, i-recognize God. God, ikaw yun ang gahatag inis ko. Gihatagan ka 1,000. Pasalamati ang Diyos. God, gikan ni sa imuha. Ikaw yun ang naghatag ini og pamaagi nga din kining tawhana, makabaton siya og kaluoy og konsensya nga iya kong tabangan. We need to recognize God's grace. Tungod kay ang tanang mga butang atong naangkon grasya gikan sa Dios. So diri mag-apply na siya diri. Mag-apply sa imong kinabuhi. Kung walay application diha sa imong kinabuhi, you don't understand grace. So pag hindi mo nasabtan og unsang grasya. Pagmata nimo sa buntag. No? Pagmata nimo sa buntag, di ba mo kayon ka, God, salamat. Nakamata pa ko. Ni nahuman ang usa ka tuig sa diyang nag-celebrate kag birthday. Oh, salamat nga nakaabot na po kog birthday. Layo-layo nang usa ka tuig, oy. Wa ta kay balog unsay mahitabo sa tunga-tunga sa usa ka tuig. Naa pa bata o wala na bata? No? Pero sa diyang niabot ang usa ka tuig, gipasalamatan nato ang Dios. God, salamat. Nga diin, gipahuman ko nimo sa usa ka tuig, or there is another year for me nga pwede kong magapangalagad kanimo. Wa man kita kahibalo sa ugma, di ba? 5 years from now, para sa kuha, dako na kayo na nga gap, wala ka mahibalo kung sa mahitabo diha sa tunga-tunga. Nabay gubat nga mahitabo sa kalibutan, nabay mas super pa nga corona nga strong kay nga mahitabo sa kalibutan. Wa ta kay balos within 5 years. Pero ang Dios naghatag nimo og kinabuhi pa. Siguro napasay katuyuan sa imong kinabuhi. Grasya sa Dios. So that's grace, makay ka grasya na. So living in grace is Christian service empowered by the Holy Spirit through obedience to His guidance. Hinumduman na to nga ang Kristohanong pagpangalagad, dili po ni ato. Now, naiduha ka buta nga dapat natong masabtan dire. Una, dili ni ato. Igo lang ta nga misunod. No? Kasi, kung magunahon na ta nga, ako yun yung nagapangalagad sa Ginoo. Now, kung una-unaon nimo nga tungod nimo o ikaw ang nagapangalagad nini sa Ginoo, failure ka. Tungod kay sa Christian way of life, it is through the power of the Holy Spirit. Ang balang espiritu nga nasa sulod sa atong kinabuhi, mo'y nagdasig nimo sa dihang nag-rebound ka, nga diin magpangalagad ka sa Ginoo. So, ang atong gibuhat unsa lang obedience. Igo lang tang nag-obey. Adunay mga daghang mga butang nga ginapabuhat sa tuwa, no? O kung kuan lang ta kung gitawag na to alert lang ta, smart lang ta, uptick lang ta, mahimo na to nga gitawag opportunity sa atong kinabuhi. Now, maghatag ko niyo usa ka example, no? Dili ni because of pride, no? Pero akong isulti sa inyo, ha? Sa dihang nakita nako nga walay mga theologians nga nagtudlo may tungod sa will of God o sa not will of God. Niabot sa kung una nga, kung sa ka, no, kung ako'y magbuhat niini. Nang, it is the will of God, it is not the will of God. Tungod kay ang word of God are only divided into two wills. It is not the will of God, it is the will of God. Duha lang. Makita nimo dili di ay kagustuhan sa Dios nga makigminyo ko og dili magtotoo. Pwede na, no? 2 Corinthians 6:14. Dili di kagustuhan sa Dios nga magsimba ko og Dios. Kuha na siya. It is not the will of God. Pag mo kag will of God, mao din ni mga kabubuton sa Dios. Dapat
magbalaan ko sa kong kaugalingon. Amo din ang kabubuton sa Dios, dapat magtabang ko sa akong isig ka tao. Amo din ang kabubuton sa Dios, dapat dili na ko undangon ang pagsimba. Kauban sa akong mga isig ka magtotoo. Daghan din na, no? Karon kung wala ko mag-response niya na, kung wala ko nag-yield, dili na ko mabuhat ning tulo ka libro na ning napuno. Pero nagana ko ko God, dako-dako gining trabaho ba. So primero naalang sa akong mind na, pero nagana ko God, trabahoon nako ni ba. Pero dako-dako gining trabaho. It takes time. Taas-taas nga panahon. Dili pareha tong usa katong ang kahibulungan nga plano sa Dios murag dali-dali ra. Pero naghisgot may tungod sa dalan sa kaluwasan, kasiguruhan sa kaluwasan, Kristohanong pagkinabuhi o kinabuhi sa eternidad. So dili kay dugay. Pero kini dugay-dugay pa. Mga radio ministry. Kuha na. Naguna na sa among sa mind. So kung wala mi mo kagat sa gitawag mga leading o guidance sa balaang espiritu, dili na siya magapanghitabo. O karon nakana ko God, salamat gid sa imong grasya. Kung wala gyud grasya nimo, nagpasabot grasya, if you are not empowered by the Holy Spirit, kung walay balaang espiritu nga giya nimo, naga-lead nimo, nagatudlo nimo, dili ka makabuhat. Kay para sa imo mo yung kapuyay niyo. Adto na maglaag-laag na lang ko og mall. Siguro ang imong una dito na lang ko, magsuroy-suroy na lang ko dito. Kaysa mag-spend kag time nga magsige kag sulat nini gather ka sa mga doctrine and then isegregate nimo another doctrine, segregate na. Mukuyon ka kapuyain niyo. Pero sa dihang gisugdan na nako. Oy, battery. Kadali ha. So sa dihang gisugdan na nako, especially nga na ko'y activity between 5 to 7 in the morning. Nagana ko, God, na ang imong katuyuan, at least na nagamit na nako, na-aplikar na nako. And then, nagana ko, well, adunay mga pipila nga naga-comment, adunay pipila nga naga-paminaw, nagana ko, God, this is another opportunity for me. Unsang opportunity? Nga every 5 a.m. in the morning, naanak ko sa akuan. Naanak ko sa akong cellphone, o mag-post nako sa mga doktrina, o mahimo nga daily devotional time sa matag usa ka tawo. Siguro ang uban ninyo basig wala pa nakahibalo niya na, pero daghan na, no? Akong gina-obserbaran o nabay nagatanaw, yes, naanay nagatanaw, no? Daghan ang nagatanaw, no? Abot na gihapon sa ubang mga nasod, no? So nakana ko, God, kung wala lang ko nag-yield, walay mahitabo. Radio ministry, kung wala mi nag-yield ni Pastor Rowell, walay mahitabo. Naalam mi sa simbahan. Kung wala mi nag-yield sa Ginoo, bisan man kining simbahan na, di magapanghitabo. Pero tungod kana ang balaang espiritu, nagagiya o nagatudlo kanamo, o kung sa mga butang ang iyang pagkabuhaton, o igo lang mi nga mi-yield sa iyaha, so nagapanghitabo ang usa ka butang. So, natay ministry. So, ako gina-consider nako karon na nakoy Sunday ministry, gina-consider nako nakoy daily ministry, kanang my time with God through the Lord Jesus Christ. Nga gitawag na sa daily food for our soul. And then, puros na sa it is the will of God o it is not the will of God. Nana siya tanan din ha. Nanatay radio ministry every Thursday. Natay online Bible study every Thursday. O natay Saturday ministry sa radio. So,
Nakana ko, salamat na ning upat. Kining upat mo'y pinaka-sure nga ministry na to. Napatay laing ministry katong mutabang ta sa atong isig katao. Yes. Kuan po na siya, obvious po na siya no nga mutabang ta sa tabanganan. Lain na siya nga ministry. Unsa pa na? Bible study anywhere. Pwede pa na siya no. So dili ato makita nga ang gitawag living in grace is Christian service empowered by the Holy Spirit through obedience to His guidance. So usa kini siya ka magtotoo nga nagapangalagad sa Dios nga gigamhan sa balang espiritu o gigiyahan sa balang espiritu o nga tungod kay naga-obey siya, nagasunod siya niini, gitawag siya og living in grace. Nagkinabuhi siya sa grasya. So ang atong pagpangalagad di ay karon dili ni tungod nato. Tungod ni sa balang espiritu nga naa sa sulod nato. Nga nagagiya siya o kita igo lang ta nga mi yield. Igo lang ta nga mi obey, no? Mao nang living in grace, no? Lawan nita si kalima. Logistical grace. Now kini. Logistical grace are God's provision both for material and spiritual need of all believers. Mao ning gihisgutan din sa Philippians 4:19. My God shall supply all your needs, no? So, ang Diyos nag-provide siya sa tanan, mga material. Mabitaw nang di kita magpatakag angkon. Moingon ta nga tungod nako, ako ani, no? Wala ato ani nga kalibutan. Ang logistical grace mo'y usa ka hatag sa Dios alang kanato aron kita makabuhat sa mga buluhaton alang sa iyang kahimayaan. Wala niya gikawang ang mga material nga mga butang. Monday to Saturday, gitagaan mo trabaho. So namoy makaon, pagka Sunday, na ipanimbahon, ningadto mo simbahan. No? So nag-provide ang Diyos ato sa mga material nga mga butang. Spiritual need. Ang Diyos wala magkulang sa tuwa. Kung gusto nimo nga magatubo og yun ka ngatos pagkahamtong, ang Diyos wala magkulang sa imuha. Nag-supply gyud siya sa imuha. In fact, ang gitawag divine assets, unsa katong mga divine assets, makahinomdom pa ba mo? No? Unsa man ang mga divine assets? Una, Word of God. Gitagaan ta Word of God sa Ginoo. Gitagaan ta og espirituhanong gasa nga din mag-enjoy tas pagpangalagad sa Dios og gihatagan ta og balaang espiritu, the indwelling of the Holy Spirit. Parang ang balaang espiritu mo ay magagiya kanato aron nga maga-perform kita sa buluhaton sa Dios, igo lamang pagsunod sa iyang katuyuan sa atong kinabuhi. So adunay gitawag nitong logistical grace. In fact, gidefine kini siya sa usa ka author, logistical grace alpha and logistical grace bravo. Bali, para lang nga masabtan sa tao. Ang alpha, mga material nga mga butang, gihatagan ka. O kay ikaduha, mga espirituhano mga butang, gihatag diyan nga ni kanato. Number 6. Okay. Number 6, greater grace. Talks about spiritual maturity that are able to abstain from all sins and carnality, having the capacity for life, love, and happiness. Greater grace, naghisgot siya may tungod sa hamtong nga magtotoo. Usa ka magtotoo nga nagtubo nga to sa pagkahamtong, ug tungod niya na makalikay siya bisan sa mga sala. Makita niya ang sala, no? Dili ko niini. Makita niya. Nganuman, tungod kay hamtong siya. Og dili siya nagapabilin sa carnality. Kundi na siya capacity for life, capacity for love, and capacity for happiness. So, nag-enjoy siya sa iyang kinabuhi. Ngayon nag-enjoy siya sa iyang kinabuhi, nagatubo siya sa pagkahamtong. Now, akong isulti sa inyo ha, ang espirituhanong pagkahamtong, maugyo'y basihanan sa inyong pagkamalipayon. When you grow to spiritual maturity, halos makita na nimo ang tanan eh. Kanang doctrine sa old sin nature,
makita na nimo ug unsang naa sa kalibutan. Karon, kung imong tanawon ang mga katawhan sa kalibutan, halos gyud sila. Kuan gyud sila kanang ning danok gyud sila, ni dasmag gyud sila sa tanang kalibutanong mga butang. Pero kung ikaw nagatubo sa pagkahamtong, makita nimo, God. Yes, nagkinahanglan ka sa mga material nga mga butang. Pero para sa imo dili mo priority nimo ang mga material nga mga butang. Sa kuha bitaw maghunahon ako sa iba, God, kung siguro nagapangandoy ko sa mga material nga mga butang, no? Balikan ako tong ako mga murag akong gitrabahoan sa una ba. Makana ko piti na gyud siguro daghanan akong kwarta, no? Kung ako lang yung hunaon ba katong gina-offeran ko og per van nya kada semana na siya. Ang usa ka van mohatag na og 5,700 sa kuha weekly. Kung naay 2 vans, naay 3 vans, dako na kayong kwarta. Nya karon nahibalo na ko nga kanang kumpanyahan na moabot na daw sila og tag 40 to 70 vans per week. Kung wala ko naghawa dito, tagpila na akong semana. Ibutang lag 20 vans per week. 20 vans per week times 5,700. Nanak ko 100,000 kada semana. Times 4 nimo kay upat ka semana ang usa ka bulan. Na kay tag 500,000 ang bulan. Mga gitrabahoan sa una nga makaana ko God, kung gusto gyud natong kwarta, pwede gyud ba? Pwede gyud gukuro nimo ang kwarta kung kwartahe lang gyud ta. Pwede nimo pagitawon ang kwarta. Makwartahan ka man gyud. Pero nag-usab gyud ang imuhang panglantaw sa dihang ang imong kinabuhi magtubo sa pagkahamtong. Magiging contented ka. Karang Hebrews 13:5, be content with what you have. Mao ni maghatag nimo og tinuod nga kalipay. Ug nagana ko God, salamat na lang gyud nga ang sa amo ang kahimtang tama lang gyud. Makalihok pa ang imong pagtuo. Kay napay rooms nga din imong tuuhan. Kung naa na siguro sa imong tanan, asa pa man imong pagtuo? Tuo na sa imong bahandi. Nganong magsalig pa ko sa Dios sa bugas nga parte ng daghanang kwarta. No? Pero kana ko say kami ni DC magana mi, salamat sa Ginoo nga nay nag-abot, kulang-kulang gamay, magamit ang pagtuo. Naglihok ang pagtuo, pagsalig sa Dios. Pero ang Dios wala gyud magkulang sa amuha. Wala gyud siya nagkulang. Akong gipasalamatan gyud ang Dios niya na. Gikan sa akong pagkaluwas na since 1982, wala gyud nagkulang ang Dios sa amuha. So greater grace talks about spiritual maturity. Sa dihang nagatubo ikaw sa pagkahamtong, mao ni ang mag-decide sa imo kung kinsa gyud ang imong priority sa imong kinabuhi. Unsa gyud ang priority nimo, ang kalibutan ba gyud? Nga din ang Dios nagaingon, ayaw higugma ang kalibutan ni ang mga butang nga naa sa kalibutan. Kay kung gihigugma nimo ang kalibutan, ang gugma sa Dios wala nga na kanimo. Kinsa may imong priority? Kalibutan? Yes. Pwede nimo makuha ang kalibutan. Kasi ang mga butang sa kalibutan, God, abilidad na siya. Pwede nimo gamiton ang imong abilidad. Kung na kay gwapo nga abilidad, bisag pagpangayog sa sakyanan, nya gwapo ka kanang gitawag kanang mga sistema, daghan mo dugok sa imuha. Magpaayo. Negosyo nya gwapo ka mudala og negosyo, gwapo ka approach, pwede ka nga madato. Daghan kayong pamaagi, no? Daghan kayong pamaagi nga diin pwede ka nga maadunahan. Pwede ka nga madato. Gamiton ang imong abilidad. Ang imong profession, pwede mo gamiton.
Ang imong skill, unsa imong skill. No? And then, kabalo ka mag-control sa imong kwarta. Simple man lang ang pag-control sa kwarta. No? Do not spend more than what you earn. Mura mo ganyan sikreto yun. Segregate nimo tong savings nimo. O ibutang ba nimo ang savings nimo sa projects? Savings magyapon na. Kanang nagbutang ka og wa mo kay kwarta sa bangko. Yes, wa kay kwarta sa bangko, pero na sa project. Nagbuhat kag kusina. Nagbuhat ka og usa ka kwarto. Savings na siya, no? Wa kay kwarta sa kamot, pero na sa projects, no? Mag-grow ka. Pero dili ka na ang atong focus. Ang atong focus sa kinabuhi ug unsa ta didto. Ug unsa ta sa unahan, no? Ug unsa ang atong kinabuhi dito sa eternity. In fact, ang kini gidaladala na ko ni siya, mo ni ang subject nato sunod. Our life in eternity. Ug unsa ang atong kinabuhi dito sa eternidad, no? So, nagahisgot dire spiritual maturity that are able to abstain from all sins and carnality, having the capacity for life, love, and happiness. We need to grow mature. Dapat magatubo kita. Kaya kung walay pagtubo sa atong kinabuhi, wala. Dili na ito matagamtaman ang kanindot sa kinabuhi sa kalibutan. Dili ta mag-enjoy. Mabitaw ng bantayan na to, no? Wala man ko nagaingon nga mga grade ta, no? Mga dalo ta, no? Kay kita nagahatag man ta. Pero hinumduman nimo, hinumduman nato, no? Nga kung ang Dios naghatag nimo sa bisan unsang mga butang, remember Him. Hinumdumi gyud siya nga siya ang naghatag nining tanan. That's why natay kining atong offering, wala gini siya laing purpose. Appreciation ni nato ni, bali gratitude nato ni og unsang gihatag sa Dios nga nikan nato. Og busa nagahatag yun ta. Og gihimo natong opportunity nga God, salamat sa opportunity. Nga diin makahatag ko nini. Ginagamit man po nato ang bahandi para sa iyang buluhaton, no? Sa atong mga ministry, no? So, we need to grow to maturity. Greater grace. Gitawag siya greater grace. James 4:6, no? Now, number 7, dying grace. Dying grace are those matured believers whose faith never been shaken by the circumstances of life, either by tragedies or persecution that will lead even unto death, no? Kining dying grace, daghan ni siya, no? Halimbawa, kung nagmasakito na ta, natay balatian ba? Kunya sa atong pagbalatian niya na atong nakita nga murag padulong na gyud sa kamatayon. Mahimo siyang dying grace kung ikaw naghulat ka o kanus ka kuhaon sa Dios sa imong kinabuhi. God, okay ra sa kuha kanus ako nimo pagakuhaon. Na siguro gamay ang alantoson din ha kay siguro kung nata sa bid akong na-experience si mama, kung nagi mga area siguro nga katol sa iyang likod, nga muna na siya, no? Nya di na kay kakalihok, no? So alantuson man gina siya. Kung muingon ka sa imong kaugalingon nga God, kuhaan na lang ko God be kay nagantos na ko dire. That's not dying grace. Wala ka nakahulat sa Dios. Dying grace katong nagahulat jud ka sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Kanusa man na siya kuhaon. Bahalag nagantos ka din ha, hulat na lang yun, God. Maghulat lang yun ko nini, kanusa ko nimo kuhaon. Kanang dili lang yun ako yung magbuot. Mura na gidiktahan na to ang Ginoo niya na nga, Ginoo, kuha na akong kinabuhi. So, mura nagdikta na ka sa Ginoo niya na, no? Pero kung nakasabot ka sa grasya min ka God, salamat sa opportunities kinabuhi. O ako giniagwantahon God.
O kanusa man ni pila man ni kaadlaw ang nabilin sa akong kinabuhi. Dying grace na siya. Another thing, a dying grace, kanang naka sa ministry. Andi naka sa ministry, pag-abot dito, halimbawa, i-persecute ka. O pag-persecute sa imuha, inon ka. Putlan ka na mugliog kung dili nimo i-deny ang Ginoo. Sa imuha, muing kag, i-deny na lang akong Ginoo. Di basta-basta na, no? Kung i-deny nimo Ginoo. Adunay mga tao nga giilad lang sa kaway, pag ingon pa nga, i-deny ba nimo imong Ginoo? Ingon din sila nga, di nimo i-deny Ginoo, putlay ka na mugliog. Mingon dayon ang kuan nga, i-deny na mo imong Ginoo. Siya, waday kay baruganan. Putlan ka na mugliog, kay wa kay baruganan. Naputlan hinon sa gliog, kay gidinay man niya ang Ginoo. Pero mingon pa siya ato siguro nga, di ginako i-deny akong Ginoo. Bisan pag kung sa inyong buhaton ako, di nako i-deny ang Ginoo. Dying grace, kung patyon man siya. Pero daghang mga panghitabo ngayon nga reverse, no? Kaning testing lang di ay sa mga tao nga diin bidaw unsa ba gining tawhana ni strong ba gini siyang pagtuo? Nakadungog na ba muna ng istoryana nga i-deny ang Ginoo kay putlan og liog. Unya kay gidinay niya ang Ginoo, giputlan sa liog. Kaya di man ka ligdong sa imong pagtuo. Sa ato pa kung kauban ka namo diri sa among grupo, mo kuan gyapon ka mo traidor ka sa mua. I remember those days nga dinha mi sa samal. O kanang samal sa una wa pa ginay say suga. Wa pa nay mga lights, mga 1980s. Unya gi tuyok man na mo siya og kanang krusada. Og napud din mga Bible study dinha diha sa Limaw. Akong isulti sa inyo ha. Nakaapil kog linya ba sa tinuod lang. Then gitawag naming tanan, dire mo, dire. Gipalinya mi, linya po yung taon mi. Ikay ulo no, ikay una. So dito, una po yung taon tong among pastor. Among pastor, katong sunod-sunod nga murag tanawon nga murag number 2, number 3. Ako siguro ato na ako sa mga kay murag 13 man mi kabuk kay basta both ministry gani 3 kasagaran nila 3 sigit mi kabuk kana, no. So, nasiguro ko ato sa mga ika-10, 11, 12 siguro ko akong bantay basta kay nakustomoy. Ko kini karon kung barilon gud mi inig, mahotdan inig balay ka siyam, di na ko maapil, no. Kay kita na gud ang bala dire. Kita na gud ang baril dire. Interview na nga mong pastor. Nganong naaman mo din interview na. Siya nga, ingon din si pastor, actually, sir, way actually, ay pag English, Bisaya tang dako. Ayaw actually. Siya nga, namang good may kuan dire sir, kanang, church planting, siya. Ayaw lagi ng English, Bisaya. So, nagkalisod si Fortuna, kahilig magkatog in English gyud. Murag di gyud mawala sa iya ang kanang pagka-English nga sinultian gyud ba. Antod gi-explain na lang gyud sa katong gasunod nga nalagi mi Bible study diri kada Sabado. Among namin nadunggan nga kuan mo, CIE mo. CIE dami. Ingon po si Fortuna mi tubag na po to siya nga dili sir ay. Ayaw lagi pag sir. Ayaw lagi di. Permanenteng supo ba. Ayaw lagi pag sir. Dili mo sir. Wa mi ang sir. No. Sa kung CIE man good me kung CIE man good me
dato na siguro mi kayo ana dili mi membro sa CIA ana siya dili mi membro sa CIA kuan ra gyud mi diri nagwali ra gyud mi diri sa pulong sa Ginoo na di ay suspect na mi nagpadulong pa among pambot dito giatangan na mi linya lagi mi hasta pa tong among katong makinista gipakuha pa si Jimby Basalo usam lang isa din ha nga nabilin panihan na basta linya mi to na ito 13 mi kabuok ikaw God ambot lang unsa na ni mahitabo ni karon nana gani mubuto ini awa na gini patay na gid mi ini may gani kay niluog ra sila kadugayan miingon ra sila kadugayan nga basta mahibaluan gani namo ha nga nag kanang unsa tawagan nila kanang nag murag espiya ba nag-spy ba hurot gid mo tanan dire kada Sabador pa mo muan hidin siguro sa inyo wa pa mo naka-experience og inana no nga palinyahon na mo ug wa na mo kahibalog unsay sunod napatong isa dito nga gahi tan-awon nimo nga murag ang naong ba murag pumapatay gid kayo na nagpasalipod sa lubi nag-ana lang ba nagapulong og pura nya ulo lay nagawas ba ko kung mag-wild gyud ni sila wa magitay ni kay wa man tay armas pero wala labas gyapon ming tanan ingon na si John patay na ba intaw si John ingon na si John salamat sa Dios si Fortuna insa nga sige na paspasan nato natong Bible study paspas Bible study pabalik din Migdabaw kay naa pa sila sa unahan wa pa sila nagpalayo sa mua oy igo pa nagtanaw pa sila sa mua og unsay among next nga buhaton daghang experience no padulong pud mi og balot Sarangani agian po namong bagyo gyud wa na monitor nga kadlawon pa di ay nanay kami nga bagyo pag-abot ng mustong-atunga sa Samal o Balot, dito na mo nasugatan ang bagyo. Alas 4 sa hapon. Hagbong ko sa dagat. Hagbong yun ko. Tungod sa balod nga grabe. Murag ang pambot, musaka sa balod, mubakante din, ilambos ba? Ang amo kong tanaw, murag, ang pambot, murag, pag-ana niya, murag, muritso salom sa tubig. Pero akong mga kaubanan ng mga babae, na sila silalom, kanta-kanta sila dito. Kanta-kanta sila mga pagdaig sa Ginoo. Kanta-kanta sila tong ibabaw sa dagkong balod. Ginoo, timuni kami. Makaluwag po gamay ba? God, naman ka na sa taas, God. Di man mi dapat mahadlok nini, no? Salamat sa Diyos. Survive gyapon mi, no? Si Victor, hagbong. Pero nakanindot kay Victor, pagkahagbong niya, didto siya nasiyat sa CR. Kay didto siya nahagbong sa tubig, biyaan gid siya. Kay lubot, naman sa lubot ang CR. Pastor siya karon sa Bethel of Praise. Kana ko, nangahimo gyapon may mga alagad si Ginoo, no? So, gamay lang gid kulang niya. Gamay siguro ang takilid ato kung nakalabas siya sa CR. Di na siya maapsan kay. Di na mampot siya balikan sa pambot. Ngayon di na siya balikan sa pambot, matumba ang pambot kung mubalik. Nagsigi katubang ang pambot sa dagkong balod. Kung nahulog ka dire, pasensya ka na gyud. Magsige na jud kag palayo kay ang pambot po naginahinay po ganaan ang pambot ug unsaon niya pag sugat sa balod. Kami raman tunduha ang nangahulog. Ako kay sa dagat di ko nahulog pero kay may gani kay kabalo ko mulangoy. Sa unahan mo kun hagbong, di na pay katig sa unahan. Ama kagunit pa ko sa katig. Ko, Ginoo, kinabuhi. Well, adunay daghang mga gitawag na tong opportunity sa ato ang kinabuhi, no? Angay ba nga muundang tas pagpangalagad, adunay mga kalisod, mga bukid ginabaktas-baktas. Di siguro gid mo makatuo ba kung akong isulti ang tanan. Kanang bukid diha sa bukid nun. Pikas nga aping din, pikas nga aping, hurot na muna.
Magbaktas mi buntag. Hapon mi moabot dito sa unsa to nga mga barangay dito sa sulod. Basta kanang Bukidnon din ha, pa turot na muna. Kanang sa Malita. Sa Malita. Padulong na sa Little Baguio. Hurot na muna diha. Bohol. Kanang 48 ka municipality sa Bohol, natuyok na kuna. Surigao. Bantayan Island. Makana ko sa akong kinabuhi. God, di ko makatuo. Dili ko makatuo og unsa ang nahitabo sa akong kinabuhi. Murag, para sa kuha, murag imposible ba, no? Akong kinabuhi sa una, wala gyud sa, wa gyud ko'y idea about God. Wa gyud gani ko nakahibalo, unsa ba ning pagpangalagad sa Ginoo, wala gyud. Wa ni sa akong isip. Pero karon nga, nasabtan ako nakanak ko, God, grabe din, no? Sa dihang nakita mi ni akong classmate Eduardo Arellano, gignan yun ako siya, bong. Nga ako, bong. Nindot yung kayo ang espirituhan ng pagkinabuhi. I just do hope nga masabtan yun mo ni. Galing lang, para man siya sa Manila, di man siya kanhi din eh. I do not know kung gikuha na ba siyang digong. Himuon man daw siyang manager sa energy, no? Wala pa ko kay balog kung saan itabo sa iya. Pero gina ko siya, kasi para sa ilaha, unique manggod, murag di sila makatuo, bisan sa akong kinabuhi. Nayubang mag-text din sa kuwang makibalo. Pakapinan pa gina itong mga buhat na mo sa una ba. Sa doy, ang uban doy may tawag sa kuwa, uban feed. Kahinomdom jud ko, itong mag-inom ta. Apil pa sa sulti dito ba? Nya karon wa na day, Bible na day mong gidala, no? So, all of them, silang tanan nakahibalo na gyud nga ako sa Ginoo, nagapangalagan ko sa Ginoo. Bisan sa mga classmate nako, nakoy opportunity, ginagamit gyud nako ang opportunity ma-share nako sila. Last week nako na-sharean. So, pagtanaw ako na opportunity, ako ginadayon silang sharean. First good, ang kaluwasan. So dying grace are those matured believers whose faith never been shaken by the circumstances of life. Dili ba kata mahadlok kung adunay mga circumstances sa atong kinabuhi? Di ba kata mohilak? Di ba ka nato i-deny ang atong Ginoo? Pero kung ikaw sa kahamtong nga magtotoo, bisan man sa kamatayon, imong madawat na siya. Mao na ang pinaka highest form of worship sa atong kinabuhi when we offer our life to the Lord. Kitawag siya dying grace, no? And then ang last, surpassing grace. Surpassing grace is the most amazing grace. Mao ni siya ang pinaka amazing kayo. Bisan kita wa pa kita mahibalo totally og unsa mitabo nato dito sa eternity. Ma-surprise gyud ta dito. Ang atong puy-anan, ang atong kahimtang. Even nagakuan ko ba nagahuna-huna ko unsa ka sa diyang makita na nako si Jesus Christ. Unsa ka glorious. Unsa ka mahimayaong adlaw sa diyang makita na natong atong Ginoo. Ug unsa na ang atong kahimtang dito nga wa nay luha ang atong mga mata, wala nay mga kasakitan, wala nay mga pag-antos. Lunlun kalipay na ang tanan. Gitawag kini siya og surpassing grace. Grasya nga diin wala man ni nato gitrabahoan pero maangkon nato sa umalabot nga mga panahon. Na nakay kinabuhing walay katapusan, kinabuhing malipayon, kinabuhi kauban sa Dios. So gitawag siya og surpassing grace. Surpassing grace is the most amazing grace. It is surprising and wonderful when we get to heaven. Nganong surprising man siya og wonderful? Tungod kay wala pa gyud nato nahibalui og unsa gyud
ang langit. Ug unsa gyud ang naa dito? Ug unsa gyud sa diyang makita na nato si Kristo Jesus. Very wonderful. So when we get to heaven with too much appreciation and gratefulness, siguro kini atong huna-huna karon nga ginaday gyud nato pagayo ang Ginoo pag-abot dito. Siguro bisan pag ihapla nato atong entero lawas sa pagdaig sa Ginoo sa ambot yuta ba nang naa dito, no? Langit man ang gisgutan, pero kanang mudapa jud ka sa imong pagdaig pagtaman sa Ginoo. Kanang gingon, every knee shall bow. Ang tanan daw mga tuhod, mga piko. Para sa kuha niya ng panahon na, ambot, musubra pa gyud siguro niya na. Ang imong pagpasalamat sa diyang makita na nimo si Jesus Christ. Di pa nimo matansa karon, di pa nimo unsa tawag na? Masabtan karon. Ug unsa ang mahitabo ni ng panahon na. Busa gitawag siya surpassing. Surpassing sabot nga dili malabuan sa tanan nga grasya. Di mo matupngan. Dili mafatom, no? Sa usa ka tawo ug unsa ang mahitabo niya ng panahon na. Sa dihang anaa niya kita sa langit, sa dihang kauban na nato si Kristo Jesus, anaa na kita sa eternidad, na natas kinabuhing malipayon. The most amazing and wonderful is when we see the glory of God and live with Him for all eternity. Ephesians 2:7, o bisa man sa Revelation 27:22. O bisa man sa Revelation 21:3. Niyan ang panahon na. Sa dihang makita na nato si Kristo Jesus sa naong ug naong. Karon atubang patas kalibutan. Murag para sa tuwa, ang kalibutan pa ang atong ginadumog. But someday, si Kristo Jesus mo itong atubangon. We will be facing Jesus Christ someday. So karon, yes, kalibutan pa. Pwede pa daghanang offer ang kalibutan o ang glory sa kalibutan mo pa'y gidumog sa daghang mga katawhan karon. Pero kini nga glory will fade away. Kini nga glory sa kalibutan, makuha ni siya. Mahanaw ra ni siya. Pero someday, ang glory nga ihatag sa Dios nga ni kanato, dili na gyud mapala pa. Kay dinhi lang sa tama ng atong pagtuon o magaampo ta. Akong hangyon ang tanan sa pagtindog. Amahan na mo nga Dios, salamat sa bisa man sa imong balaan nga pulong, naghatag ka na mo og paglaom someday sa dihang motubang na unya kami nga anak kanimo. May experience na namo ang imong pulong, ang katinuoran sa imong pulong. The surpassing grace, the amazing grace nga diin bisan man Heavenly Father sa matag usa kanamo, halos di pa gyud namo masabtan og unsa gyud ka labaw nga malipayon ang kinabuhi dinha sa eternidad. Father God, thank you so much for everything nga ginahatag nga hikanhamo nga aduna kami buhi nga paglaom someday. Nga din makaapil kami ni anang dapita. Salamat sa imong grasya. Kining tanang mga butang grasya nga gihatag nimo nga hikanamo. Wala gyud amuan ni Heavenly Father. Igo lamang kami nga naga-obey o nagasunod sa imong kabubuton. Dalaygon gyud ka sa tagsatag sa namo ka mga kinabuhi. Kining tanan akong ginauli ang tanang pagpasalamat pagdaig pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo ug manluluwas sa among kinabuhi. Amen.